Sandali, alam mo ba, darkness over deep waters, parang Big Bang ang dating, sinaunang linya, modernong kalawakan, coincidence? Sa simula, walang anyo at laman ang mundo. Ganito inilarawan ito sa Genesis 1:2 kung saan kadiliman ang bumabalot sa malalalim na tubig. Bago sumiklab ang unang bituin, sinasabing ganyan din ang tanawin ng kosmos sa panahon ng kosmikong kadiliman. Bakit kaya nagkakatugma ang paglalarawan sa Biblia at sa agham? Ha, natagpuan sa malayong kalawakan ang ulap ng tubig na humigit kumulang 100 at 40 trilyong beses ng tubig sa lahat ng karagatan ng mundo. Napakalawak nito na umaabot sa hindi masukat na distansya. Parang sinasabi ng Amos 5:8 na tanging ang Diyos ang tumatawag sa mga tubig ng dagat at ibinalik sa ibabaw ng lupa. Isipin mo iyan. Inilalarawan sa Genesis 1:6 hanggang 7 na nilikha ng Diyos ang kalawakan sa gitna ng mga tubig upang paghiwalayin ang itaas na tubig mula sa ibaba. Parang bubong ang kalangitan sa pananaw ng mga sinaunang tao na nagbabawal sa tubig sa itaas na bumagsak. Para bang ang buong mundo ay isang higanteng karagatan sa kalawakan. Gabing malalim sa tabing dagat, tahimik ang dagat at ang liwanag ng mga bituin at buwan ang nagbibigay inspirasyon. Ang mga alon ay dahan-dahang bumabati sa pampang at sa katahimikan, nagmumuni ang isip sa kahulugan ng ating lugar sa universo. Sa katahimikan, musika ng tanong ang bumabalot sa kahalagahan sa sansinukob. Pagbukas ng umaga sa tabing ilog, sumikat ang araw, sinikatan ang kalawakan at dagat. Itong bagong liwanag ay puno ng pag-asa at panibagong sigla. Muli nating tanong, ano ang mensahe ng simula sa bagong siklab ng araw? Kasabay ng umaga, naaalala nating ang lahat ay bahagi ng paglalakbay mula kadiliman tungo sa liwanag. Hindi man natin maintindihan lahat, muling lumitaw ang liwanag sa kalawakan. Sa paglalahad ng Biblia, magkaroon ng liwanag. At narito na siya, sa unang sinag ng mga bituin. Nagpapaisip, magkabit bituin at tubig ba ang lihim ng paglikha? Sinusubukan nating hanapin ang sagot sa dagat at bituin. Patuloy ang paghahanap sa bawat pagmasid sa langit, nananatiling naglalakbay ang isip, hinahanap ang koneksyon ng tao sa malawak na kosmos. Sumisigaw ang puso, may layunin ba ang ating paglalakbay o paggalaw lamang tayo sa isang himig ng universo? Ngunit sa dulo ng gabi, naaalala nating hindi tayo nag-iisa sa pagkamangha at pananampalataya sa tangi nating malay. Ang langit ay dagat na naglalayag sa mga bituin at ang bawat alon sa karagatan ay kumukuwento ng mga lihim nito. Nagmumuni ang Diyos sa bawat siping pinagkalikha habang patuloy tayong humahanga sa sining ng universo. Ang pagtataka sa liwanag at tubig ay lalo pang nagpapatibay ng ating pananalig. Bawat alon sa dagat at bituin sa kalawakan ay nagpapakita na ang ating mundo at universo ay iisa. Bituin ang gabay, kasabay nito ang pagkaunawa na tayo ay bahagi ng dakilang plano. Hanggang kailanman mananatili ang pagtataka sa ating mga mata kasama ang pananampalataya sa mga dakilang hiwaga. If you enjoyed my story, hit like and subscribe so you won't miss my upcoming videos.